Sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa ating araw-araw na buhay, hindi lamang basta pagkain ang mahalaga, kundi ang pagpili ng mga pagkain magpapalakas at magpapaayos ng ating kalusugan. Ayon sa mga eksperto, isang magandang hakbang ang pag-unawa sa mga macronutrients, ang carbohydrates, proteins at fats. Kailangan nating balansehin ang pagkain upang makuha ang sapat na nutrisyon. Halimbawa, ang protein ay mahalaga para sa muscle development, habang ang carbohydrates naman ay nagbibigay ng enerhiya. At ang fats na kadalasang iniiwasan ay mahalaga rin para sa iba't ibang function ng katawan. 2,000 papers on low carbohydrate ketogenic diets that are about clinical trials, the most rigorous kind of evidence on these diets that we know are so effective for reversing metabolic diseases. Hindi lamang macros ang dapat pagtuunan ng pansin. Mahalaga rin ang isaalang-alang ang micronutrients, tulad ng mga vitamins at minerals na tumutulong sa katawan laban sa sakit at para sa mas magandang function ng ating organs. Ang pagkain ng prutas at kulay ay isa sa pinakamahalagang paraan upang makuha ang mga ito. We can use them to supplement if we're lacking, but really eating a variety of fruits and vegetables, which is 2 to 3 servings of fruit and 3 to 5 servings of vegetables per day, that's really key. Isa pang magandang konsepto na maaari nating matutunan ay kung paano kumain ang mga Hapon. Sa kanilang tradisyon, sinusunod nila ang 80% rule. Ang paghinto sa pagkain kapag nararamdaman na nilang busog, hindi sobra. Ito ay nakatutulong upang maiwasan ang overeating at mapanatili ang kalusugan. Mahalaga ring maging mindful sa ating pagkain. Ibig sabihin, kailangan nating magtuon ng pansin sa bawat kagat. Hindi lamang sa lasa, kundi pati na rin sa ating nararamdaman. Ang pagiging mindful sa pagkain ay nakatutulong upang maiwasan ang labis sa pagkain at mapili ang mga masustansyang opsyon. When we apply this to eating, what we noticed in research that they found that there's decreased response to external food cues. So eating something just because it's right in front of you or being triggered by it, improved hunger and satiety awareness. So being able to recognize when you're full and maybe when you want to stop eating. Ngayong 2025, mas madali nang kumain ng masustansyang pagkain dahil sa dami ng tips at information online. Sa tulong ng pag-unawa sa macronutrients at micronutrients, pagkain ng mas maraming prutas at gulay, at pagiging mindful sa ating kinakain, mas madali rin nating maaabot ang balanseng pamumuhay. Gawin natin bahagi ng ating daily habits ang tamang pagkain para sa mas masaya at malusog na buhay. Sa huli, anuman ang ating kinakain, magpasalamat tayo sa biyaya ng pagkain at huwag mag-aksaya. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.